Yusek, good morning po. Kailan po kaya mailalabas ng Marcos administration yung 20 pesos na halaga ng piso ng 20 pesos na halaga ng bigas kada kilo po? Tapos na po ba yung guidelines ukol dito? Kasi po after nung announcement, marami lumabas sa social media. Ano po yung sinasabi na yung bigas ay luma, may amoy. Meron naman pong iba sa ibang lugar mismo, hindi naman sa Visayas kung saan dapat una yung implementation nito. Sabi niyo po na manggagaling din sa mga lokal na magsasaka, yun pong uh, ibebentang 20 pesos na bigas. May we know po sino-sino yung mga magsasaka or kooperatiba na magiging source po o pagkukunan nitong bigas na ito. Naunahin po natin ang mga katanungan ni Ms. Eden. Una po, pinapasinungalingan na po namin yung sinasabi sa mga balita na ito'y may amoy. Unang-una, hindi pa po nag-roll out, kaya po ito ay masasabi natin isang disinformation. Pangalawa po, sinabi po ni Secretary Laurel na ang una pong ilo-launch po ito sa Cebu, May 1. So kung saan po ito ibebenta, ito po ay ayon na rin po sa guidelines ng local government units. Siguro po mas maganda po itanong natin kung sino po yung mga involved na local government units para malaman natin kung ano yung mga guidelines po nila. At sa May 2 naman po ay sisimulan din po ito sa Visayas Avenue, sa Bureau of Animal Industry. Sa May 2 po, ito naman po ay sa Kabiwa. Ano po yung mga, sino-sino po yung mga magsasaka or kooperatiba na pag mumulan po nitong source ng 20 pesos na bigas? Kasi sabi niyo po, local farmers po ang panggagalingan nito. Ibig sabihin, hindi po imported rice yung ibebenta natin na 20 pesos na bigas? Sa ngayon po, ang sinasabi po natin ay manggagaling ito sa local farmers. Yan po ang maliwanag. Kung meron po mga kooperatibang mai-involve po dito, tignan po natin ang susunod na guidelines at hingin po natin ang mga listahan. Kahit kalo-launch pa lamang po nito at sisimulan pa lamang po sa May 1. So wala pong mga specific na mga kooperatiba or mga magsasaka na pagmumulan po nitong bigas na ito, itong 20 pesos, para po naman na malaman natin na yung bigas ay galing po talaga sa ating mga magsasaka, hindi lamang yung mamamayan natin ang makikinabang sa murang bigas, kundi maging yung mga magsasaka po. Parang two birds in one stone po yung hit ng gobyerno natin dito. Katulad po ng sinabi natin, dapat wala po tayong pagdududa. Local farmers po sa panahon po ngayon, as we speak, sa local farmers po ito kukunin. Kung meron pa pong detalye, kukunin muna po natin sa local government units. May 1 pa po ito ilulunsad sa Cebu. Kapag may detalye na po tayo, ibibigay po namin sa inyo. Katrina Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, ma'am. Ma'am, Vice President Sara Duterte has questioned the timing of the release of this 20 peso per kilo rice. How do you convince the public that this is not a form of politicking, particularly because it is being launched weeks before the midterm elections? Kailan pa po ba natin ibibigay ang sakate sa kabayo? Kung kailan namatay na yung kabayo? Sa politika po, wala pong timing. Sa pagbibigay ng ayuda, sa pagbibigay sa mga taong kinakailangan ng tulong, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan ng lupunan, hindi po kino-question ang timing dito. Sa pinakamaagang kakayanin ng gobyerno na maibigay ang tulong, ibibigay po yan. Walang politika rito. Malamang sinasabi lamang ito para muling bigyan ng negatibong epekto ang isinasagawa ng Pangulo para matupad ang 20 pesos kada kilo na bigas. Why wasn't it possible for the government to launch it way earlier, considering that this was a promise made during 2022, around 3 years ago? Obviously, hindi naman po sa isang click ng kamay ay maigagawa ito, maisasagawa ito. Lahat po ay kailangan magtulong-tulong. Katulad po nito, may mga Visayas governors na nagbigay ng kanilang pagsang-ayon para makapagbigay din po ng subsidiya kasama po ang national government. Yan po ay inaaral, hindi po ito basta-basta isinasagawa. Dapat po malinis ang pagkakagawa para po mas magandang maibigay at kung kakayaning magtuloy-tuloy talaga ang proyektong ito ng Pangulo, ay dapat pong gawin lamang.
Ma'am, final question from my end. How sustainable, how confident are you with regard to the sustainability of this project, considering that the government is subsidizing a big portion of the amount and it's not the actual cost of production for farmers? Yan naman po ay sinasabi na masusustain hanggat December. Ito pong taon ng December. At ang pinag-uusapan po ngayon ay sa susunod na taon ay maaaring maisama na po ito sa budget. Heidi Sampang, FEBC. Good morning, Yusek. Ayon po sa Stratbase SWS survey, sa ikaapat na sunod na buwan po ay muling tumaas ang bilang po ng mga pamilyang Pilipino na nagsabi pong sila ay mahirap. Nagtala po ito sa 55% noong April, katumbas po iyan ng 15.5 million kumpara po sa 14.4 million noong March. Ano po ang take dito ng palasyo at kung masasabi pa rin po ba natin na natutugunan po ng mga anti-poverty programs ng administrasyon ang sitwasyon po ng ating mga kababayan? Lahat po naman ng lehitimong survey ay kinikilala at kinukonsidera ng pamahalaang Marcos. At aking lamang pong i-quote ang sinabi po ni Secretary Balisacan. We understand that poverty incidence can be dynamic. In particular, self-rated poverty surveys are sensitive to inflation, particularly the price level of commodities commonly consumed, say food, transportation, etc., prevailing at the time of the survey versus what it was in the recent past. Dahil po dito, dahil mahalaga po ang kapakanan ng taong bayan kay Pangulong Marcos, papaluwigin pa po ang mga programa para matugunan po ang mga isyu patungkol po sa kahirapan at kagutuman. Yan po ang talagang ninanais at pinapalawig pa po ang programa para ito po ay matugunan. Kabilang na po rito ang 20 pesos kada kilo na bigas. Nandiyan pa rin po ang programang Walang Gutom program ng DSWD. Idagdag pa po natin ang patuloy patungkol dito sa Pantawid Pamilyang Pilipino program at isama na rin po natin ang school-based feeding program. Ilan lamang po ito sa mga programa ng Pangulong Marcos para po maibsan ang anumang kahirapan na nadadanas ng taong bayan. Although sinasabi po natin na ang poverty incidence, according to Secretary Balisacan, ay dynamic po. Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Good morning po. Hi, ma'am. Ma'am, update lang po dito sa naganap po na incident at trahedya sa Canada sa Filipino Festival. Ano po ang marching order ng Pangulo pagdating po sa pagtulong sa mga biktima? And may data po ba ilan yung naging biktimang Pilipino? Sa ngayon po, ang lumalabas po as of April 27, 2025, Vancouver Police Department stated in the press briefing na 11 po ang nasawi at may mga ilan po na nasugatan. Ang pinakabata po daw na nabiktima ay 5 taon at ang pinaka may edad ay 65 years old. At ang suspect po na si Mr. Kay Jim Adam Lo, 30 years old, ay na-identify na po at ngayon ay humaharap sa murder charges in connection with this, the deaths at the Lapu-Lapu Festival. At ang Philippine Consulate General po in Vancouver ay nagpadala na po, nag-issue na po ng maaga ng advisory. Pinapaalam po ang mga hotlines, kung makikita po sa ating monitor. Nagbigay po ng hotlines para po sa mga biktima po, yung pamilya po ng mga biktima ay maaari po agad maka-connect or maka-contact po sa ating Philippine Consulate General. At ang consulate po natin ay nakapag-establish na rin po ng kanilang komunikasyon sa ilang mga biktima na nasugatan. At nakikipag-coordinate pa rin po ang Philippine Consulate General with the Vancouver Police Department regarding sa mga information pa po ng iba pong biktima at sa mga updates po ng pag-iimbestiga.